Kaya hindi masyadong tinamaan yung ibang bansa. Bagamat tinamaan din sila, no? They felt it. Pero they've diversified their sources. And yet for us, we're stuck with this foreign policy na meron tayo that has rendered our oil companies, kumbaga, sila makakuha flexibly from other sources. It lacks flexibility. Kasi ang nangyari nga, sumusunod tayo sa United States. At sa mga oras po ito, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom, si Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista. Sir, Doc, good morning po muli. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat sa inyong oras. Magandang umaga sa iyo, Jade, at magandang umaga, Admar, at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Opo, yung latest, Doc, bumilis sa 4.1% nitong Marso. Itong ang inflation rate sa Pilipinas. Ito na bang resulta ng krisis na dyan sa Middle East? Well, umpisa pa lang ng crisis, Jade. Kasi kung maaalala natin, end of February nagsimula yung pag-atake. And then yung buong buwan ng Marso, nakita natin yung pagbulusok ng presyo ng langis. At nakita pa rin natin ngayong buwan ng Abril na mataas pa rin ang presyo. No? So, ang ibig sabihin nito is yung nakita nating paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo, hindi pa ito yung pinaka-full extent, pero nararamdaman natin, no? Umakyat nga na 4% yung inflation, at hanggang ang presyo ng produktong petrolyo ay mataas sa pandaigdigang pamilihan, asahan natin na yung rate of inflation na nakita natin, na patuloy pa itong tataas at mananatili itong mataas sa mga darating pang buwan hanggat hindi humuhupa itong taas ng presyo ng produktong petrolyo dahil nga sa gulo sa gitnang silangan, Jay. Opo, ang forecast po ninyo, nasa ilang porsyento kaya aabutin, Doc? Okay, so dapat natin maintindihan, Jade, na as we speak, may mga nangyayari ngayon, actually breaking news, ewan ko kung nasagap niyo na to, is inaccept ng, ito galing mismo kay Donald Trump, babasahin ko po sa inyo. Sabi niya dito, official statement daw ito ng Iran, na kung saan yung Prime Minister ng Pakistan ay sila yung kumbaga parang namagitan at nagkaroon ng 2 linggong ceasefire. Breaking news ito, Jade, this is as we speak. You can confirm this dyan sa studio nyo. Pero yes, sir. Sinasabi rito na mukhang tinanggap naman ng Estados Unidos itong 2-week ceasefire ng Iran. So merong nangyaring ganyan. At nakita natin ang presyo ng Brent crude ngayon ay from kanina nasa 109 ang presyo nito sa pandaigdigang pamilihan, bumaba na ito to 92. So makita natin na bumaba ang presyo at in real time as we speak dahil nga dito sa latest development na ito. Kasi nga yung sinabi ni Donald Trump, yung kanyang ultimatum is alas 8 ng gabi Eastern Time, which is alas 5 dito sa amin sa West Coast. At dyan naman sa inyo alas 8 ng umaga ng Miyerkules. So nakita natin kagad na nagkaroon ng pagbaba ng presyo. Ngayon, ibig sabihin ba nito, bababa yung presyo? Dapat bumaba ang presyo. Kaya lang, may adjustment na nangyayari. Kasi yung mga krudong padating, binili yan ng mga companies sa mas mataas na presyo. So it will take time to adjust. And itong presyo ngayon sa pandaigdigang pamilihan, although mas mababa na siya sa $100 per barrel yung sa Brent crude, mataas pa rin to kasi nagsimula tayo nasa around 50. So $50 per barrel nung bago nagkaroon ng gulo. So from $50 to $93, mahal pa rin to. So kaya sinasabi ko na although nagkaroon ngayon ng pagbaba ng presyo, asahan pa rin natin na yung tung mahal na presyo ng produktong petrolyo ay mananatili pa rin ito na mataas dahil nga dito sa nangyayaring gulo. Although merong 2-week na parang ceasefire at sinabi rin dito Jade na for a period ito, and I quote na sinabi ni Donald Trump dito sa kanyang Truth Social, sabi dito, for a period of 2 weeks, safe passage to the Strait of Hormuz will be possible via coordination with Iran's armed forces and due consideration of technical limitations. So ibig sabihin, mga kababayan, mukhang mabubuksan yung Strait of Hormuz for a period of 2 weeks. So asahan natin na magkakaroon ito ng pagbaba ng presyo. Nakita na natin yung sa pandaigdigang pamilya. Pero then again, it's very fragile. Hindi natin alam kung within the 2 weeks, may one side will violate the ceasefire and magkakaroon na naman ng gulo yan.
So, very uncertain pa rin, pero but still, mas okay na ito kesa dun sa patuloy na pagtaas pa ng presyo ng produktong petrolyo, Jay. May dagdag ko pa, kung maalala nyo, a few weeks ago, mga kababayan, nagkaroon ng hearing sa Senado, yung Protect Committee. I forgot what it was called, Protect. Nandun si Senator Gatchalian, and then nandun din yung mga economist ng gobyerno. Ang sabi nila, meron silang mga 5 senaryo eh. Isa doon sa mga senaryo na yon, sinasabi nila na by April 2026, ang presyo ng diesel ay nasa mga 130 pesos. No? And para ma-meet yung presyo na yon, kinakailangan ang presyo ng Brent crude sa pandaigdigang pamilihan ay nasa $150. Nakita natin doon na ang presyo ng Brent crude nasa mga mahigit 100, mga 100 to 110, pero ang presyo ng crude pumalo na sa Pilipinas ng diesel pumalo na at 125 pesos. So ibig sabihin, yung forecast ng gobyerno kumpara doon sa actual na nangyari, mas malala yung nangyari kaysa doon sa forecast. So ang punto ko dito mga kababayan is, although sa world market natin nagkaroon ng bahagyang pagbaba, huwag nating asahan na bababa pa ng lalo yung presyo kasi nga may adjustment period yan and matatagalan din bago maklear yung mga tankers na na-stock mismo sa Persian Gulf. Kasi yung dun sa Strait of Hormuz, makitid na daan yun, hindi pwedeng sabay-sabay dumaan dun yung mga tankers. So it will take probably a month or more bago maklear yung backlog dyan sa lugar na yan. Yung ceasefire na ni Donald Trump 2 weeks lang eh. So kaya asahan natin na volatile pa rin ang sitwasyon at may posibilidad pa rin na magkagulo at may posibilidad pa rin na mas lalo pang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, Jing. Doc, papaano po yan? Kailan kaya possible na maramdaman ng mga kababayan natin, batay sa forecast mo siguro, yung pagbaba ng presyohan ng produktong petrolyo dahil dito nagsisimula lahat eh. Nagtaasan lahat ng bilihin dahil nga dito sa mataas na presyo ng ating produktong petrolyo. So makita nyo kung gaano ka-volatile ito, Jade. No? So isang statement lang ni Donald Trump ng Iran, nakita natin na ang presyo ng Brent crude from 108 kaninang tanghali, ngayon inasa $93 na lang. So ang ibinaba around 7 maybe 17% nakikita ko dito sa website na pina-follow ko. Kumbaga, masyadong maiksi pa yung panahon para mabigyan natin ng assessment na meron kaagad immediate effect ito. Kasi para maramdaman ko ng tao, kailangan masustain itong pagbaba ng presyo ng mga around 1 week, no? Ng 1 linggo, bago mo maramdaman yan. Kasi within a week, Jade, posible na magkaroon naman ng gulo, may sasabihin na naman si Donald Trump that would cause markets to respond. No? So kumbaga, it's still uncertain. Ano? So ang pinupunto ko dito is, para maramdaman ng tao itong epekto nitong ceasefire na ito, the reduction in prices has to be sustained for about a week para magkaroon tayo ng rollback na kahit nakakaunti lang, no? Para maramdaman ng tao. So it will take a while for it to respond. And besides, Jay, yung mismong mga infrastructure doon sa Middle East, may mga nasira na eh, na mga oil LPG related infrastructure, no? May mga nasira. And it will take months to rebuild those. Hanggat hindi nagagawa yon, and sabi ko nga kanina, hanggat hindi nakiklear yung Strait of Hormuz and Persian Gulf, no? Kasi ang daming tankers na na-stuck dyan, may mga tankers din na nakaabang galing sa labas, no? Nasa Arabian Sea, papasok ng Persian Gulf. It will take months bago maklear yung backlog na yan. So, as I've said, no, yung epekto nitong ceasefire na ito, 2 weeks, temporary, pero the reduction in oil prices has to be sustained probably at least a week or more bago tayo makaramdam ng rollback. Doc, papaano rin po nakakaapekto itong mataas na inflation po natin sa purchasing power ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa middle class? Actually, Jade, no, ramdam to ng lahat, no? Hindi lang ito ng ramdam ng middle class. Kasi titinan ninyo ha, yung mga kababayan nating mahihirap na may mga LPG naman yan sa bahay, no? Mahal ng LPG.
nagko-commute sila. Pag tumaas ang presyo ng pamasahe, makaka-apekto yan sa kanila. Sa mga middle class na mga may sasakyan, of course, ramdam nila agad yan. Kahit yung mga mayayaman, kasi yung mga mayayaman naman, nagagasolina din sila, ramdam. So, ramdam po yan ng lahat. At ang epekto dito, Jade, is that pag tumataas ang presyo ng produktong petrolyo and hindi tumataas ang sahod, ang nangyayari niyan is nababawasan yung real purchasing power natin. So ano ibig sabihin ng real purchasing power? Yun yung kakayahan nating makabili ng mga produkto. So kung hindi tumataas ang sahod mo pero ang presyo tumataas, kumokonti yung kaya mong bilhin. At alam mo, Jade, merong hindi magandang epekto yan sa ating ekonomiya. Kasi ang ating economy is primarily consumption driven. So yung ekonomiya natin ang nagpapagana dyan yung pagkonsumo. At dahil sa tumaas ang presyo ng produktong petrolyo at syempre tataas din ang presyo ng halos lahat, no? Pagkain, tataas ang presyo ng pati kuryente, marami pang iba. Ang interest rates na tumaas kasi pag tumaas ang inflation, the usual response of the central bank is to increase the interest rate. So ang mangyayari niyan is tataas lahat, magiging mahal. No? At pag nagmahal po yan, ang mga bagay-bagay na binibili natin, lalo-lalo na sa pagkain, ang mangyayari po niyan is kukunti iimpis yung kakayahan natin makabili out of the limited incomes that we have. Mm-mm. Opo, i-correct ko lang, Doc, instead of middle class, yung mga minimum wage earners pala. Yun yung ibig ko sabihin. Yes. Oo. Yun, no. Yes, So, nabanggit mo kasi yung middle class eh. Po, Doon sa mga minimum wage, Jade, alam naman natin na maliit yung kanilang sahod and yet makikita mo yung presyo ng produkto, lalo-lalo na sa pagkain kasi alam mo, Jade, sa mga minimum wage earners natin, tingnan mo yung kanilang expenditure, most of that goes to food. And speaking of food, alam mo ba, Jade, mga kababayan, na napakalaking porsyento ng mga ingredients na ginagamit sa paggawa ng fertilizer, nanggagaling dyan sa Middle East. So ang example po niyan is itong sulfur, yung sulfuric acid, kasi ginagamit yan sa paggawa ng fertilizer. Ang mangyayari is about 50% of fertilizer production dyan ang gagaling sa Middle East. At dahil dun sa nangyari sa Strait of Hormuz, hindi makalabas ngayon itong mga shipments nila ng asupre, yung ginagamit nga dyan para sa pataba. Ang mangyayari niyan, Jay, magmamahal ang pagkain. Kasi pag nagmahal ang fertilizer, magmamahal ang pagkain, at pag nagmahal ang pagkain, gutom mga abutin. Hindi lang ng Pilipinas, kundi ng napakaraming mga bansa. At kung titingnan niyo po mga kababayan, sabi ko nga kanina, dun sa mga mahihirap, napakalaki ng porsyento ng kanilang expenditure ay napupunta sa pagkain. At kapag ka nagmahal ang pagkain, ano mangyayari sa atin lahat? No? Mangyayari yan sa atin, magkakaroon ng taggutom. Sa wikang Ingles, ang tawag dyan po ay famine. No, magkakaroon ng taggutom. Kaya itong 2 weeks na ceasefire na ito, I think it's a welcome development. Pero wag po tayong umasa, no? na sana naman, we hope na matapos na ito, no? But we should expect given how crazy the United States is. No? And I'm saying this lightly, no? So Donald Trump is I have to say he's crazy because of what he's saying dito sa gera na ito. In fact, tinweet nga niya kagabi, di ba, sa hindi Twitter, sa Truth Social, sabi niya the civilization ay mawawala na. These are words of a crazy person, I'm telling you, Jade, no? So nakakatakot. Kaya maghanda na rin tayo mga kababayan kung paano gagawin natin in a world na nagbago yung struktura. No, kagaya, saan tayo kukuha ng pataba para sa mga pagkain na ginogrow natin. At tandaan din natin na yung cheap energy galing sa Middle East, nakakuha tayo ng ingredients para sa fertilizer that has enabled to feed the global population of about 7 billion people. So just imagine kapag ka nagkaroon ng problema sa source mo ng fertilizer, how would you feed all of those 7 billion people? That is something we have to think about mga kababayan. Actually, sa katunayan, Doc, may nilabas ding datos yung Philippine Statistics Authority na bumaba nga, pagdating na, tungkol pa rin dito sa purchasing power pa rin, bumaba sa 75 centavos ang purchasing power ng piso nitong Marso ngayong taon. So, baga, kung dati marami ka pang nabibili sa 1,000 pesos, halimbawa, ngayon, ng halaga, 750 pesos na lang. Oo, alam mo, Jade, no? Hindi mo pa dyan yan kumbaga parang average pa nga yan eh. Kasi kung titingnan mo sa mga mahihirap, as I've said, most of the things that they buy is food, and food is very expensive. So yan yung 750 na yan na real purchasing power.
kumpara sa 1,000, no? Kumbaga sa 1,000 pesos na meron ka, yung totoong kaya mong bilhin ay 750 lang. Pero sa actually, Jade, sa mga mahihirap, mas lalo pang maliit yan. So kasi nga sa mga mahihirap, most of their expenditures go to commodities and items na nagtaas talaga ng presyo. Tingnan mo na nga lang yung sa kaso ng isda, di ba? Sa kaso ng karne, gulay, no? Nagtaas ng presyo. So mangyayari yan talagang sa mga mahihirap, mas malala yung nawalang purchasing power nila, no? Kaysa sa mga middle class, sa totoo lang, Jay. Pero sa ibang bansa, Doc, ganito rin ho ba yung kanilang nararanasan? Yes, although at a little bit lesser scale, kasi kaya malala dyan sa Pilipinas, Jade, is because of our dependence on imported oil. Kasi may mga bansa na they have their own sources of petroleum, no? So a case at point natin is kagaya ng Bahrain, ng Brunei, no? Kapitbahay natin, meron silang produktong petrolyo. Kaso ng Indonesia, no? Nandiyan ang Malaysia. So may epekto sa kanila yan, pero hindi kasing lala nung sa atin because as we know, they import more than 90% of our petroleum. Hindi lang yung jade. Issue din dito is yung pinagkukuhaan natin. An overwhelming majority ng ating produktong petrolyo galing sa GCC countries, no, dyan sa Middle East. Pero may mga bansa na nag-diversify na sila nung kanilang sources. May mga bansa na kumukuha sa Russia. Merong mga bansa na kumukuha naman sa Africa. So nag-diversify sila. Sa kaso natin, dahil nga sa foreign policy na meron tayo, we are so dependent on the GCC for cheap energy. So yun yung nagpalala ng sitwasyon natin. Kaya sa mga ibang bansa, bagamat tinamaan din sila, pero hindi kasi yung tama sa kanila kaysa sa atin because they have diversified their sources of energy, Jay. Opo. Doc, bako ko ipasa kay partner Admar. So kung kayo po yung tatanungin, may bagong mga mahihirap na ba? Bagong mahihirap na bang tawag doon sa mga nasa middle class o nasa minimum wage earners po ngayon, Doc? Lalo't tumataas nga itong inflation po natin? Mas lalong dumami, Jade, no? In fact, ang projection ng DepDev dyan is as a result of itong nangyayari na gulo, no? Sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, lalaki yung percentage ng ating mga kababayan that are in poverty. Case at point, makikita mo sa mga ibang tsuper ng Jade. May mga ibang tsuper naman that they can live by, no? Although mahirap ang buhay, but still, kaya pa rin nila, no? Basta yung boundary nila, okay. Pero ngayon nakita mo, Jade, marami sa ating mga tsuper, halos wala nang kita. So these are people who before was, kumbaga, hindi naman sila in absolute poverty, now napunta na sila dun sa absolute poverty. So diyan natin nakikita yan, no? So itong epekto na to is ang mangyayari is darami yung mga mahihirap, no? At ang mangyayari pa dito, Jade, is meron tayong mga kababayan na mga nasa lower middle class. Ang mangyayari sa kanila is mamumove na sila into poverty, yung mga nasa lower middle. Dahil sa result taas ng presyo ng hindi lang ng produktong petrolyo, kundi ng lahat ng mga produkto na binibili natin lahat as a result of increase in the price of petroleum, Jane. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Ano po yung assessment po ninyo dito po sa naging hakbang ng national government sa tindi ng pinag-uusapan natin patungkol po sa krisis? Umaayon ba? Kumbaga sumusobra ba yung kanilang hakbang o kulang or katamtaman lang? Ano po ang assessment nyo po? I mean, I would characterize it, Admar, as a crisis mismanagement. No? So nagkaroon ng mismanagement dito sa the way they have handled itong crisis na ito. Bakit ko nasabi nagkaroon ng mismanagement? Umpisa pa lang, sabi ni Atty. Claire Castro, walang crisis. No? Yun yung sinasabi niya nung una. And then later on, nalaman naman natin that Malacanang was forming a crisis committee. Ikalawa, yung response nila, napakatagal. The moment na sinabi ng Iran na isasara nila yung Strait of Hormuz, yung araw din yun, dapat nag-convene na sila ng crisis committee. Ikalawa. Ikatlo, there is a problem of crisis communication. Ang problema kasi natin, yung in terms of how Malacanang communicates, yung mouthpiece ng Malacanang, magaling sa bardagulan.
Pero crisis tayo ngayon, ibang klaseng communication ang dapat na meron tayo, no? Ibig sabihin ng crisis communication, dapat streamline yung approach mo diyan at dapat i-relay mo yung tamang impormasyon sa tao. Ikaapat, dahil sa delayed na response ng ating gobyerno sa krisis na ito, it took us a while to get oil from additional sources. Remember, nabanggit kanina, Admar, that kaya hindi masyadong tinamaan yung ibang bansa. Bagaman tinamaan din sila, no? They felt it. Pero they've diversified their sources. And yet for us, we're stuck with this foreign policy na meron tayo that has rendered our oil companies, kumbaga, sila makakuha flexibly from other sources. It lacks flexibility. Kasi ang nangyari nga, sumusunod tayo sa United States. And yet later on, inalaw naman tayo na bumili ng o kumuha ng crudo mula sa Russia. No? So kumbaga, Admar, yung nakikita natin ngayon, bagamat yes, tinamaan talaga tayo, but I think the mismanagement of the government with this crisis had made things actually worse. Mas lalong lumala dahil nagkaroon ng mismanagement on the part of the government on handling this crisis. Kasi kung maayos yung kanilang crisis management to begin with, tatamaan tayo, pero hindi kasing lala nung tama na meron tayo ngayon, mga kababayan. Opo, and dito po sa nababanggit nyo na nagkaroon po ng crisis mismanagement, meron bang makukuhang aral ang kasalukuyang administrasyon doon sa crisis management na ginawa ng nakalipas nung tinamaan tayo ng COVID-19 pandemic? May naset na ba na parang ito dapat yung automatikong gagawin ng gobyerno or pwedeng makuha ng ideya po, Doc? Alam mo, Admar, what happened during the pandemic offered us great lessons in terms of how we're going to respond to this crisis. And yet what happened, Admar, is that yung ating gobyerno sa kasalukuyan, puno ng mga anti-Duterte. Pag anything ng mga Duterte, ayaw nila. No? Kumbaga, kasi nga, pag Duterte, hindi yun maganda, palpak yan. But then they realized the good lessons that we would have learned under the previous administration. Alam mo kung anong number one example ko niyan, Adma, is that noong panahon ng pandemic, immediately, there was an acknowledgement of how severe the problem was. Nagkaroon kagad ng acknowledgement na okay, ito mag-spread, no, sa ganito. And nagrereklamong tao because sabihin nila, we were under strict lockdowns at the time, which was the right thing to do because the government then acknowledged na talagang malala yung sitwasyon. Fast forward to 2026. Anong sabi ng gobyerno? Wala pang krisis. And yet sinara na yung Strait of Hormuz. Kumbaga doon pa lang sa umpisa, no, on how the crisis should have been managed, makita mo na kagad yung kapalpakan makita mo na yung diferensya. Duterte's time, there was an immediate acknowledgement of the problem. Dito sa ngayon, ang nangyari is delayed yung response at hindi nila in-acknowledge agad. Hindi lang yon. Nung panahon ng pandemic, nag-convene kagad ng IATF, yung Interagency Task Force. Fast forward to 2026, nauna pa yung Senado na mag-convene ng PROTECT kesa magtatag ng task force ang gobyerno. Sabi ko nga, Admar, hindi ko lang maalala kung dito sa inyo ko ito nabanggit, no, mga interview nung few weeks ago, na kung ako ang nagpapayo sa Pangulo, the moment na isinara yung Strait of Hormuz, I would have advised the President to right there and then convene a crisis committee para mapag-usapan kung ano-ano yung mga options na meron tayo. Kasi sa ganitong kaso, Admar, mabilis ang response ang kinakailangan. Just imagine, kung early March tayo nakakuha kaagad ng crudo mula sa Russia, then yung epekto sa atin hindi ganito kalala. Tataas pa rin yung presyo pero hindi tayo aabot sa ngayon na ang presyo ngayon ng pinakamurang diesel sa 126, 127 pesos na kung saan noong February was 48 pesos. So kumbaga, kung mabilis at maagap kagad yung pagkilos, hindi sana hahantong sa ganitong sitwasyon na meron tayo na up to the point, Admar, na nagdeklara pa tayo ng national emergency. I believe we're the only country that did so. No? That tayo lang yung bansa na nagdeklara niyan. So that gives you
A comparison which is night and day, mga kababayan. Night and day ang comparison on how a crisis was handled by these two administrations. Night and day po ang comparison, Admar. Opo. Isa pa sa mga tanong, kasi yung napag-usapan natin kanina na Brent crude oil, sumipa na ito sa pinakamataas nitong nakalipas na 2022. Parang 104 ata, no? Mas mataas pa siya kumpara sa ngayon or almost level ba. Pero hindi tayo nagkaroon ng kagaya po ng ganitong halaga ng diesel at gasolina. Ano po pang paliwanag? Kasi kung ititrace natin, possible itong dahil sa naging epekto doon sa Ukraine at gera sa Russia at Ukraine. Mas mataas yung during that time po. Bakit hindi tayo nakaranas ng ganito na umabot na 130, 140 yung diesel natin noong 2022? Katapusan ata ito ng termino ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. There's one key difference, Admar, between 2022 and 2026. Noong 2022, the reason why there was a spike in oil prices is because of the uncertainty of the Ukraine war. No, nagkaroon ng gulo dyan. And also, at the time, kasi sa Europa ang epekto niyan, Europe also demands petroleum. Pag tumaas ang demand, ang supply bumaba, tataas ang presyo. Sa kaso ngayon, itong malaking kaibahan, Admar, the Strait of Hormuz. Yun yung pinakamalaking epekto. Because about 90% of our crude oil comes from the GCC at tumadaan yan ng Strait of Hormuz. Kaya ang epekto sa atin mas malala. And absolutely you're right, Admar. The prices now that we see are somewhat marginally lower than what it was during at its peak noong 2022. And yet, makita natin na ang taas ng presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Bakit? It's because of the closure of the Strait of Hormuz. Kasi ang nangyari sa atin, Admar, noong 2022, bagamat mataas ang presyo, may tumadaloy pa rin supply ng crude oil. May supply pa rin nakakarating sa atin kasi nga open naman yung Strait of Hormuz na yan eh. Mahal nga lang ang gasolina pero may dumarating na gasolina. Iba ngayon ang sitwasyon. Sinara yung Strait of Hormuz, yung crudo hindi makalabas. Kaya mahal na yung presyo, physically, kulang pa yung crudo na dumarating sa ating bansa. Yun yung pinakamalaking diferensya ng dalawang kaso na yan, Admar. Opo, ang kinakaharap ng ating mga kababayan, lalo na yung mga direktang apektado nitong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, lalo na sa mga driver ng mga PUV, hindi po sila nagtaas ng pinayagan na magtaas ng singil. Sabi nga ni Senadora Amy Marcos, wala ba kayong GC dyan dahil parang isang araw bago ang implementation ng pagtataas, sinuspinde mismo ng Pangulo. Merong 5,000 pesos na ayuda pero marami tayong napagtatanungan, nasa 2-3 araw lang itatagal yan. Yet, merong emergency declaration na, energy emergency, at sinasabing pwede nang bawasan yung excise tax pero possible pa na magtagal. Hindi pa soonest, no? Mga ilang linggo pa ba yan na itatagal? Di pa nga natin na alam. Pero nakikita nyo po ba na masyado ng late at hirap na yung ating mga kababayan na kahit na magbawas doon sa excise tax, parang wala na itong magiging silbi? Kasi alam mo, yung ibabawas sa presyo, Admar, maliit lang sa excise tax. We're looking at about 7 to 8 pesos no, per liter. Considering ngayon, ang presyo na ngayon nasa 100. So for diesel, no, mga nasa 120. Yung mamahalang diesel, nasa 160. No? So kumbaga, makikita mo na maliit lang yung diferensya kung tatanggalin mo yung excise tax na yan. Bagamat I'm in favor actually of lowering or if not eliminating yung mga taxes na yan sa fuel sa ngayon. No? Kasi nga, at least kahit na maliit yung mababawas, tulong pa rin yun. No? Kahit na maliit lang yung kabawasan pa rin yun. Kasi nga, alam naman din naman natin na if they charge taxes on gasoline, mapunta yan sa gobyerno, we know where that tax ends up going. Napupunta lang yan sa pagnanakaw ng mga politiko natin. So, kumbaga, okay na yan, tulong na yan sa tao. Dapat asahan natin mga kababayan is mas lalo pang magtatagal po itong krisis na ito. Kasi nga,
ang presyo po ng produktong petrolyo elevated pa rin. No? Dati nasa 48 tayo pero sa Brent crude per barrel, $48. Ngayon nasa mga $96. No? Mahigit doble pa rin ang itinaas ng presyo. So asahan natin na for the next little while, mataas pa rin ang presyo ng produktong petrolyo, kinakailangan pa rin na magkakaroon ng pressure rather na tumaas ang presyo ng pamasahe. At some point, Admar, they will have to increase fares kasi nga asahan ninyo na magtatagal pa itong mataas na presyo. So yun yung nakikita ko dyan. Ano? Now, in terms of gaano kalaki itataas ng pamasahe, hindi natin pa masabi yan. Ano? Kasi nga that will depend on how the government calculates yung itataas ng presyo. But ang prediction ko dyan, Admar, is at some point, bibigay din yan, magtataas din sila ng fares. Kasi nga, limited din yung ayuda na kaya nilang ibigay sa mga drivers. Ang pressure niya ngayon is itaas ang presyo ng pamasahe. So asahan po natin din yan na magkakaroon ng pagtaas sa taripa, no? Sa yung fare matrix na sinasabi natin para sa ating public transportation. Meron namang mga panukala maliban sa excise, ito pong VAT which is mas malawak ito. Maraming mga produktong may VAT para dito kay Congressman Leviste, gawing 10%. Ito sa tingin nyo po, may malaking impact ito na maibsan ang pasanin ni Juan at Juana de la Cruz. I absolutely agree with Kong Leviste on this, to si Congressman Leviste, he is a smart person, no? And I believe before he gave these numbers na tatanggalin yan, for example, yung VAT, no, sa gasolina, he ran the numbers at kung magkano yung magiging epekto nito sa atin. So, at least temporarily, pwede naman gawin yung Admar. So halimbawa, hanggat elevated ang presyo ng produktong petrolyo, pansamantala muna isususpend itong mga taxes na ito, VAT and the excise tax. Pwede isuspend yan kung gustuhin ng gobyerno, at least temporarily. At yan din yung actually suggestion ko, no, na magkakaroon ng threshold na presyo ng gasolina, ng crude rather. So halimbawa, ang presyo ng Brent crude, mahigit $100 for let's say 15 days. Kapag ang average price niyan ay mahigit 100 for 15 days, pwedeng isuspend yung mga taxes na yan, calibrated yung pababa. So halimbawa, pagka 15 days, ang presyo ay natiling mataas, pwedeng ibabayan ng certain percentage. At kapag mas lalo pang matagal ang pagtaas ng presyo, pwede pa lalong ibaba ang taxes. Hanggang sa kung masyadong matagal na itong mataas na presyo, baka gawing zero na yung mga taxes na yan. So pwedeng gano'n. Pwedeng calibrated yung approach na pwedeng gawin ng gobyerno dyan. Ano? And sana i-consider din nila yan. Kasi nga, as I've said, kahit na 7 piso yan, 20 pesos, kung ang presyo naman ay 120, 140 per liter, malaking tulong pa rin yan sa ating mga kababayan. Ano? And at the end of the day, alam mo, Admar, is ito yung mga time na dapat pinaghandaan ng gobyerno itong crisis na ito. And yet, nakita natin, Admar, for the last 3 years, nakita natin sa budget, no? Ang daming unprogrammed, tapos umutang sila ng umutang na hindi naramdaman ng tao. Ito yung mga panahon sana na dapat tayong mangutang para makatulong tayo doon sa ating mga kababayan. And yet for the last 3 years, anong ginawa ng gobyerno? They kept borrowing and borrowing, and we actually know what happened. Itong mga inutang ito, napunta na ito doon sa mga mali-malitang pera na nakita natin na dinideliver doon sa mga magnanakaw nating mga politiko. This is the time na dapat tayong nangutang para makatulong. And yet anong mangyayari ngayon? Yung ating buffer, no, para tayo makapangutang, ang debt to GDP ratio natin nasa mahigit 62-63% na. Hindi nakakayanin ng ating ekonomiya na mangutang pa ng mangutang. Had we been prudent in the last 3 years at tayo nangutang ng sana ngayon tayo mapaghuhugutan kahit paano. And yet nakita, in the last 3 years winaldo ng gobyerno. So yun lang sa akin dyan. In terms of taxes, pwede nilang gawin dyan cascading approach. Depende sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilyan. Hindi pwede nilang gawin diyan kagaya ng sabi ni Kong Leviste, pwede abrupt zero kagad, pero ang suggestion ko pwede rin natin gawing cascading depende sa presyo ng petrolyo.
Lipat lang po ako konti ng topic pero may relasyon pa rin po sa ekonomiya ng ating bansa. Kahapon po, nag-umpisa na ang talakayan, oral arguments sa Korte Suprema patungkol nga po sa kinikwestyong national budget po natin from 2024 hanggang sa 2026. Doon, malinaw na napag-alaman na yung mga key projects na nasa ilalim ng Philippine Economic Development Plan o Philippine Development Plan, nailipat siya mula sa appropriated hanggang doon sa kumbaga program, nalipat sa unprogram at ang ipinalit po doon ay yung kilala natin sa mga flood control projects at iba pa. Kagabi, nag-usap kami, nakapanayam namin si Congressman Isidro Ungabang, nabanggit niya, ang paliwanag niya, yung mga big ticket projects na ito nakabilang doon sa Philippine Economic Development Plan, talagang pinag-aralan ng mabuti na may impact sa ating ekonomiya. Now ngayon, pinalitan siya ng ibang klase po ng proyekto na hindi mabusisi yung pagpaplano ukol nga po dito, like kagaya sa mga flood control at kung ano-ano pa, kung ikukumpara mo yung big ticket. Ano po masasabi niyo po dito? May malaking impact po ba ito sa hinaharap din natin kasi mas napaprioritize yung hindi priority? Okay, so dapat natin maintindihan na kapag nilipat yan sa unprogram, kasi by construction, Admar, yung unprogram, popondohan lang yan kung may pagkukunan. Kaya nga unprogram yan eh. So kung may source, kung may papagkukuhaan, then mapupunan yan. Ang problema, many of these projects, yung mga high-value projects na yan, that would generate long-term economic growth para sa atin. Marami dyan ay jointly funded ng mga ibang bansa. So ibig sabihin is, kung may joint funding ka, itutuloy ang mga project na yan kung may katuwang na pondo galing sa Pilipinas. So yun yung construction yan, Admar. So, kung nilagay mo yan sa unprogram, and wala palang pondo dahil nga nilagay mo sa unprogram, hindi ka nakahanap ng sufficient na pondo, it would look bad on us from the foreign donors. At magbabayad pa tayo ng penalty kasi na-delay yung project. A classic example of that is yung nangyari sa subway, which should have been completed, I believe, in 2029 and na-move na yung completion date niyan into some later year. At ang mangyayari pa niyan is we will have to pay yung penalty niyan kasi na-delay. So, kumbaga, delayed na yung project, mahirapan ng tao, sana mapakinabangan na yun ng tao at maka-generate ng paglago ng ekonomiya, magbabayad pa tayo ng penalty. Eh, anong ipinalit nila dyan? Sabi mo nga kanina, at interview nyo kay Kong Ungab the other day, ang ipinalit nila dyan, itong mga flood control na alam naman natin kung saan napunta. So, if you were to look at unprogrammed appropriations over time, there was a chart that was presented by former DBM Secretary Jokno. And you will see there na, I believe he said, na out of the 39 budgets since 1986, 13 of those, siya ang nag-prepare ng mga budget na yan. No? Kaya I think Secretary Jokno is a credible person for this. Sabi niya, kung titingnan niyo sa mga datos, noong panahon ni Marcos Jr., yung unang 3 taon, doon pinakamalala ang program. Napakalala in a way na talagang makikita mo na mas mahigit pa yung tinaas ng program fund kesa nung panahon ni Pangulong Gloria Arroyo, panahon pa ni Cory Aquino. Kasi, for all intents and purposes, mga kababayan, ang program appropriations has already been there. Pero hindi na abuso kagaya nitong last 3 years. The last 3 years, we saw an abuse of unprogrammed appropriations. Inabuso yan noong 19 Congress. And because of that, I think it needs credence to the view of some people. That the 19th Congress was the most corrupt of all the Congresses that we had. The most corrupt, Admar. And kitang-kita yung sa datos, yung diferensya ng NEP versus dun sa yung mismong final version, makikita mo talaga ang laki ng itinaas, and yun, makikita mo yung difference, it went to unprogrammed. So, it's really bad what they did in the last 3 years. It's really bad from the point of view of economic growth, kasi hindi na pakinabangan ng tao. At yung long-term na effect nito sa ating ekonomiya kasi hindi na pakinabangan at pagbabayaran pa natin yung mga penalties niyan. Opo, siguro bilang panghuli na lamang po,
inaasahan ba natin na mas tataas pang lalo itong atin pong utang dahil nga po magiging priority na siguro sa hinaharap ang mga dagdag pa na mga ayuda at kung ano pa hindi natin nakikita soonest na magkakaroon ng tigil putukan talaga, no, kasi paiba-iba yung mga statement nitong si President Donald Trump. Meron pa nga sinisi yung ibang mga bansa dahil hindi tumulong, na kesyo meron siyang mga sundalo doon sa mga bansang yun, pero hindi sila tumulong, so hindi natin nakikita. At taas na po, sinasabi nga baka ngayong taon na ito pumalo na tayo sa 19 trillion na pesos. Expect ba tayo mas tataas pa yung ating utang at mas mababa yung infrastructure na maitatayo lalo na dito sa taong ito or sa hinaharap pa? Oo. So, makikita mo dyan, Admar, na uutang tayo ng mas marami pa, and mapupunta itong utang na ito. Alam naman natin na mananakaw pa rin yung iba dyan. Pero may mapupunta ito sa mga ayuda as a result of itong nangyayaring crisis na ngayon. And we know na kapag ka binigay yan as ayuda, it doesn't generate long-term growth. Kasi pag binigay mo yan as ayuda, consume nila yan for the time being, that it tapos na. Walang balik sa ekonomiya. Unlike, for example, nagpatayo ka ng tulay, o nagpatayo ka ng airport, o nagpatayo ka ng daungan. Malaki yung balik yan sa ekonomiya. Pero pag ayuda, hindi malaki yung balik. In fact, baka wala pang balik yan. So, utang tayo, and then the utang does not generate enough growth, no, for our economy. Ang mangyayari dyan, debt to GDP ratio natin, papalo ito ng mahigit 70% na. At nakakabahala na yan. Kasi hanggang gano'n ba kalaki ang kayang i-sustain ng ating ekonomiya? We're not like Japan, no, na kaya nila na 200% debt to GDP ratio. We're not like Japan. Our economy is emerging, fragile, developing economy na papunta sa upper middle income status. Ang pinupunto ko dito, mga kababayan, is kumbaga, kung maibabalik natin yung nakaraang 3 taon, at sana hindi sila nangutang ng time na yon, at nasunod sana yung nasa Philippine Development Plan. Kasi sabi sa Philippine Development Plan, Admar, dapat for every year since 2022, bumababa yung ating debt to GDP ratio. In fact, dapat sa ngayon, nasa mga around 58% na lang tayo, and yet where we are, we're around 63. So, I expect na as a result of this crisis, uutang pa rin tayo ng utang, our economy is not gonna grow as fast enough. Okay? Kagaya nung nakaraang quarter, we were at like, 4%? So now, this crisis sa presyo ng produktong petrolyo, contraction ng consumption, we might be growing at probably around 2% na lang. So the point is, if you're growing at a very low rate, you're borrowing at a very high rate, makikita mo that yung growth ng pangungutang mo, mas hihigitan yung growth ng paglago ng ekonomiya. Ang mangyayari niyan, magsasuffer ang ating economy over the long run kasi babayaran mo yung interest niyan. At napakalaki na rin ang ating debt servicing as percentage of our government budget. So ang mangyayari niyan, imbis in the future, Admar, mapondohan sana ng government expenditures yung mga projects, most of that will just go to payment ng utang, ng interest at ng principal. So yun yung nakikita natin mangyayari in the future as a result of this crisis. Kung sana maayos ng 2022, but and yet hindi naging maayos, no? Panahon ni Marcos Jr. And this is where we are. Pinagdudusahan at pagdudusahan pa rin yan ng ating mga kababayan. Doc, dalawang huling tanong pahabol na lamang po. Kasi nga nabanggit po ninyo kanina bukod nga doon sa pagdideklara ni President Trump, no, ng 2-week ceasefire dyan po sa Iran. Itong pagdeklara po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency po dito sa ating bansa. Hindi ho ba ito nakatulong, nakaapekto po sa pagpigil sa pagpatuloy na pagtaas ng presyo po ng ating mga bilihin o sa inflation? Well, hindi siya nakatulong, and that is a result of the mismanagement. Kasi kung umpisa pa lang, in-acknowledge na nila na merong crisis. A crisis committee was formed right away. And then naka-secure tayo kaagad ng crudo from different sources, hindi sana dapat nag-declare ng national emergency. So the declaration, and by the way, we're the only country in the world that did so. So that says a lot about how Marcos Jr.'s government administration has managed the crisis. I've said, crisis mismanagement yung nangyari dyan. So maraming points of failure na nangyari. So kumbaga, hindi sana dapat tayo hahantong sa ganito
kung naging mabilis at ayos yung pagmamanage ng crisis. Kasi alam mo Jake, sa crisis kasi you need very good management skills kapag merong crisis. There are leaders who are built for crisis management. Example ko niyan was former President Duterte. Nung nagka-COVID, he knew what to do. No, he assembled the right set of people to give advice. Kinuha niya yung mga magagaling na mga doktor. Sa ngayon, Jade, dapat ang kinonvene dito yung mga magagaling na economists dyan sa Pilipinas. Kinonvene nila yan. Anong mangyayari? Nakita natin yung mga scenarios late na, no, mga mid-March na or late March na natin nakita nung pinresent ng DepDev yung mga scenario na yan sa Senado. Late na eh. Dapat umpisa pa lang, nagawa na nila yung mga scenarios na yan para makapag-craft na kagad ng response. Kasi sa ganitong mga crisis at Jane, time is of essence. Mahalaga na umpisa pala, maayos na natin kaagad ito para hindi pa lumala, para hindi humantong pa na magdeklara pa tayo ng state of national emergency. And as I've said, the fact that the government declared a state of national emergency is a reflection of how they failed miserably in handling this crisis, mga kababayan. Doc, payo mo na lang. Practical na payo po ninyo para sa ating mga kababayan. Paano ba nila i-manage yung kanilang mga kinikita sa gitna nga po nitong krisis na kinakaharap natin? At kayo ho ba ay pumaparbor doon sa mga nagpanukalang magpatupad muna ng purchase limit doon sa gasolina? Isang kongresista po ang nag-suggest po niyan para makatipid. Well, yan eh kung talagang wala na tayong mapagkukunan, Jade. Kasi pagka nag-rationing na tayo ng fuel, ibig sabihin yan talagang malala na yung sitwasyon. So sa palagay ko sa ngayon, meron pa tayong sufficient na stock kasi nga may dumating pa nga shipment ng crudo galing Russia, di ba? So if we are able to purchase crude, no, from other sources apart from GCC, I think hindi pa kinakailangan magkaroon ng rationing. Kasi nagkakaroon ng rationing kapag talagang nagkaroon na ng physical shortage o talagang nagkaroon na ng kakulangan. Ngayon kasi elevated presyo and then may nakukuha tayo sa mga ibang sources. No? So, kumbaga, rationing usually, mga kababayan, is a policy of last resort. No? Huli na yan. Sa ngayon naman, in terms of coping, ang pwede natin gawin is kung makaka-request kayo sa employer ninyo na pwedeng work from home, mag-work from home na kayo muna. Doon naman sa mga eskwelahan, there will come a point, I think, no, na malamang sa malamang, baka magbalik tayo ng panahon ng pandemic na mag-aral muna tayo sa bahay o mag-online learning muna to save on fuel. Sa pagluluto, kung kaya ninyong gumamit ng panggatong, sa mga kondo, mahirap ito gawin. Ano? Pero kung nasa mga probinsya kayo, meron naman kayo sufficient na lugar, pwede kayong mag-uling-uli at mag-firewood kung pwede. Planuhin ng mabuti ang pagbiyahe. So halimbawa, kung pupunta kayo sa isang lugar, planuhin niyo na once a week lang kayo bumiyahe. Halimbawa, kung mag-grocery kayo o kaya kayo ipupunta sa palengke, ibis na every other day, gawin nyo na lang once a week yan at planuhin mabuti. So, may mga paraan eh. Kagaya halimbawa sa pagko-commute, Jay, pwede silang carpooling, no? Kung mga kaibigan kayo, sabay-sabay na kayo. In fact, speaking of carpooling, Jade, no, naalala ko, itong gobyerno, they're still creating a policy kung paano ma-address itong issue ng carpooling kasi baka may mga umabuso at gawing biyahe talaga yan. Ano? So, and again, that reflects some form of mismanagement kasi dapat in-anticipate nila yung umpisa pa lang na po pwedeng gawin yan. May mga pulisiya na kagad. So, makita natin na mayroong mabagal na paggalaw eh. But nonetheless, there are many ways to cope with this situation. And of course, mga kababayan, dapat pa rin po tayo magdasal at pagdasal natin na sana po talagang matapos na itong gulo na ito sa Middle East. Doc, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, good morning. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo dyan at mabuhay po ang Pilipinas. Yan po mga kababayan, si Ginoong Michael Batu, Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista ng ating nakasama. Napakinggan ngayong umaga, kaugnay nga po dito sa epekto po ng krisis ng langis. Dulot nga po dito sa tensyon dyan po sa Middle East at yung pagbilis naman po ng pagtaas ng inflation dito sa ating bansa. At marami pa ang ating natalakay dito nga kasama si Dr. Michael Batu.